Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang suspect timbog sa gun by bust. Sari-saring baril na samsam sa iriga. Sunog sa Navotas landfill hindi pa rin tuluyang naaapula. Daan-daang residente sa Obando, Bulacan inilikas. Reintegration fair para sa nagbalik na OFW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 10 miyembro ng Lilo Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan sa Barangay Maligaya, Columbio, Sultan Kudarat. Sa pangungunan ng 39th Infantry Battalion, formal na iniharap ang mga dating rebelde sa MTF Elcac ng Columbio sa pamumuno ni Mayor Amir Musali kasama ang iba pang kinatawan mula sa DSWD, lokal na pamahalaan at civil society organizations. Isinuko ng mga dating rebelde ang isang caliber .50 homemade firearm at isang 9mm pistol na may mga bala. Bilang bahagi ng reintegration program, nakatanggap sila ng agarang tulong mula sa pamahalaan upang suportahan ang kanilang pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Pinuri ng 39IB ang kanilang desisyon at hinikayat ang iba pang natitirang miyembro ng CTG na sumunod sa landas ng kapayapaan kasabay ng pagtitiyak ng buong suporta ng gobyerno sa kanilang bagong simula. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng kanyang impeachment. Partikular ang mga alegasyong kinailangan umano niya ng tulong upang makapagtapos sa law school. Sa isang statement, iginiit nitong hindi totoo ang mga paratang at natapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling sikap. Noong Abril 14, nagpatuloy ang pagdinig kahit wala si Duterte matapos siyang magsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng proseso. Dumalo naman ang nagpakilalang bagman nito na si Ramil Madriaga at nagsumite ng karagdagang affidavit laban sa Vice-Presidente. Mariing itinanggi ni Duterte ang mga akusasyon kabilang ang umano'y maling asal nito nung siya ay nag-aaral pa sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Aniya, pumasa siya sa bar exam sa unang take noong 2005 na may markang higit sa passing rate. Bukod dito, kinondena rin niya ang pagdinig na tinawag niyang mini trial at inakusahan ng ilang mambabatas ng pang-aabuso at korupsyon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinalawig ang deadline sa paghahain ng 2025 Income Tax Return o ITR mula Abril 15 hanggang Mayo 15. Sa bisa ng Revenue Memorandum Circular No. 30-2026, inextend ng isa pang buwan ang pag-file ng ITR na ayon sa Pangulo ay upang bigyan ng mas maraming oras ang mga taxpayer na makapaghain ng maayos at makumpleto ang requirements ng walang multa o surcharge. Maaaring mag-file o magbayad sa pamamagitan ng electronic platforms ng Bureau of Internal Revenue o sa mga authorized agent banks. Dagdag niya, hakbang ito upang mapagaan ang pasanin ng mga Pilipino sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.